Files. Disclaimer. Ang kwentong ito ay mula sa totoong pangyayari at ibinahagi para sa layuning edukasyonal at pagbibigay kaalaman. Ang mga pangalan, karakter, at ilang detalye ay binago at ni-recreate upang maprotektahan ang mga totoong biktima at kanilang pamilya. Thank you and happy listening po mga kaibigan. Isang hindi pangkaraniwang eksena ang ikinagulat ng isang waiter sa loob ng isang restaurant. Matapos niyang makita ang isang matandang babae na may kasamang lalaking halos 50 taon ang tanda ng pagitan. Sa unang tingin, walang kakaiba. Isang 80 taong gulang na babae at isang lalaking nasa 28 taong gulang. Natural lang isipin ng kahit sino na sila ay magkamag-anak. Marahil ay maglola. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pananatili sa lugar, unti-unting napansin ng waiter na may mali. Ayon sa kanyang kwento, kapansin-pansin ang pagiging malapit ng dalawa. Hindi ito yung karaniwang alalay lamang ng apo sa kanyang lola. Sa halip, may mga kilos na masyadong personal, pagkahawak ng kamay, paglalapit ng mukha, at mga salitang hindi inaasahang maririnig sa ganitong klasing relasyon. Sa isang pagkakataon, narinig pa umano ng waiter ang lalaki na tinawag ang matanda bilang love, isang salitang karaniwang ginagamit sa pagitan ng magkasintahan. Doon nagsimula ang pagdududa. Hindi na lamang ito simpleng pag-aalaga. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang naging kapansin-pansin ang presensya ng dalawa. Ayon sa ilang staff, madalas silang bumalik sa parehong restaurant, sa parehong oras, at halos pareho rin ang mga ginagawa. Unti-unti, naging pamilyar ang kanilang eksena. Ngunit sa likod ng tila normal na pagsasama, may mga detalyeng hindi maipaliwanag ng mga nakapansin. Bakit ang lalaki ang palaging sumasagot sa lahat ng tanong para sa matanda? Bakit tila siya na rin ang may kontrol sa bawat galaw nito? At bakit parang wala ng ibang taong nakakapasok sa mundo nilang dalawa? Sa kabila ng mga tanong, nanatiling tahimik ang lahat. Walang gustong makialam. Walang gustong magtanong dahil sa unang tingin, wala namang malinaw na mali. Pero para sa waiter na unang nakapansin, iba ang pakiramdam, makutob. May kakaibang pakiramdam na may hindi tama sa sitwasyon. At habang pinapanood niya ang dalawa mula sa malayo, isang tanong ang hindi niya maalis sa isip. Ano ba talaga ang relasyon ng dalawang ito? At bakit tila may tinatagong kwento sa likod ng kanilang pagsasama? Sa pagpapatuloy ng kwentong ito, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan sa likod ng hindi pangkaraniwang relasyon ng isang matandang babae at ng isang mas batang lalaki. Isang kwento na nagsimula hindi sa personal na pagkikita, kundi sa internet. Kinilala ang matandang babae bilang si Lola Esmeralda, 80 taong gulang, balo at matagal nang nag-iisa sa buhay. Ayon sa mga nakakaalam sa kanya, bihira na siyang lumabas ng bahay at halos wala nang nakakausap maliban sa ilang kamag-anak. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Ayon sa impormasyong nakuha, doon nagsimula ang koneksyon niya sa isang lalaking nagpakilalang Tikoy, 28 taong gulang. Hindi sila nagkakilala sa totoong buhay, kundi sa isang dating app na ginagamit umano ng matanda sa tulong ng isang kakilala. Sa umpisa, normal lang ang usapan, kumustahan, pag-uusap tungkol sa buhay, hanggang sa unti-unti naging personal. Ayon sa mga detalye, mabilis na nakuha ni Tikoy ang tiwala ni Lola Esmeralda. Madalas siyang mag-message, mangumusta at magpakita ng pag-aalala, mga bagay na matagal nang hindi nararamdaman ng matanda. At doon nagsimula ang mas malalim na koneksyon. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagbago ang tono ng kanilang usapan. Hindi na ito simpleng pagkakaibigan. May halong lambing,
May mga salitang tila nagpapahiwatig ng isang relasyon at hindi nagtagal, nagkita sila. Doon nagsimula ang mga eksenang napansin ng waiter at ng ibang tao. Pero sa likod ng lahat ng ito, may mga detalyeng unti-unting lumalabas na mas lalong nagpapabigat sa sitwasyon. Ayon sa ilang nakapansin, si Tikoy ang unti-unting kumokontrol sa galaw ni Lola Esperanza. Siya na ang sumasagot sa mga tanong. Siya na ang nagdedesisyon kung saan sila pupunta. At siya na rin ang tila nag-aasikaso ng mga bagay na dati ay personal na ginagawa ng matanda. Mas lalo pang naging kahina-hinala nang mapansin na hindi nagaanong nakikita si Lola Esperanza nang mag-isa. Palagi na siyang may kasama. Palagi na siyang nasa ilalim ng gabay ni Tikoy. At sa ilang pagkakataon, tila hindi na siya ang may kontrol sa sarili niyang desisyon. Sa kabila nito, walang malinaw na reklamo mula sa matanda. Sa paningin ng iba, mukhang masaya siya, mukhang kontento, pero para sa mga nakamasid, iba ang dating. Dahil sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi agad napapansin ang panganib, lalo na kapag ang isang tao ay naghahanap ng pagmamahal at may biglang dumating na nagbibigay nito kahit hindi ito inaasahan. At doon pumapasok ang mas malalim na tanong. Pag-ibig ba talaga ito? O may ibang motibo ang lalaking unti-unting pumapasok sa buhay ng isang matandang babae? Habang patuloy ang kanilang pagkikita, may mga impormasyon pang nagsimulang kumalat. Mga detalye na hindi pa kumpirmado, pero sapat upang magdulot ng pangamba. May mga nagsasabing may mga transaksyon na nagaganap. May mga nagsasabing may mga dokumentong pinipirmahan. At may mga nagsasabing may mga lugar na pinupuntahan ang dalawa na hindi basta-basta pinupuntahan ng isang 80 taong gulang na babae. Sa puntong ito, hindi pa malinaw ang buong kwento. Pero isang bagay ang sigurado, ang relasyong nagsimula sa simpleng match sa isang app. Unti-unti nang nagiging isang sitwasyon na hindi na kontrolado. At habang lumalalim ang koneksyon ng dalawa, mas lumalalim din ang misteryo sa likod nito. Habang tumatagal ang relasyon ni na Lola Esperanza at Tikoy, mas lalo pang naging kapansin-pansin ang pagbabago. Hindi lang sa kilos ng matanda, kundi pati sa paraan ng kanyang paggastos. Ayon sa ilang nakapansin, si Tikoy ang unti-unting naging sentro ng mundo ni Lola Esperanza. Siya ang kasama sa labas, siya ang kausap sa araw at gabi, at tila siya na rin ang pinakikinggan sa halos lahat ng desisyon. At doon nagsimula ang isa pang kakaibang detalye. Napansin ng ilan na madalas nang may bagong gamit si Tikoy. Minsan bagong cellphone, minsan bagong sapatos. At may mga pagkakataon pa raw na siya ang nagbabayad sa kanilang kinakainan. Kahit malinaw na si Lola Esperanza ang nagbibigay ng pera. Sa loob ng restaurant, hindi ito nakaligtas sa mata ng waiter. Ayon sa kanya, ilang beses niyang nakita na bago pa man dumating ang bill, nakaabot na ang matanda ng pera kay Tikoy. At ito naman ang nag-aabot sa cashier. Parang siya ang may kontrol sa lahat. Hindi na ito simpleng panlilibre. Parang may nagbibigay at may tumatanggap. At habang tumatagal, mas lalo pang nagiging madalas ang ganitong eksena. May mga nagsabi rin na may mga pagkakataon na si Lola Esperanza mismo ang bumibili ng mga bagay na hindi naman para sa kanya. Mga damit na halatang panglalaki, mga gamit na hindi niya kailanman gagamitin. Para bang may pinupunan siya o may sinusubukang panatilihin. Sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi agad napapansin ang panganib, lalo na kung ang isang tao ay sanay ng mag-isa at biglang may dumating na nagbibigay ng atensyon. At sa bawat regalong ibinibigay, sa bawat perang inilalabas, mas lalo pang lumalalim ang koneksyon ng dalawa. Pero kasabay nito, mas lalo ring lumalalim ang kontrol. Dahil sa puntong iyon,
Hindi na malinaw kung sino ang may hawak ng sitwasyon, ang matandang nagbibigay o ang lalaking tumatanggap. At habang patuloy na lumalabas ang mga ganitong detalye, mas lalong tumitindi ang tanong, pagmamahal ba talaga ang dahilan? O unti-unti nang may nawawalang kapalit ang lahat ng iyon? Sa pagpapatuloy ng kwentong ito, unti-unti nang nabubuo ang mas mabigat na katotohanan sa likod ng relasyon ni na Lola Esperanza at ng lalaking kilala bilang si Tikoy. Isang koneksyon na nagsimula sa simpleng usapan, ngunit nauwi sa isang trahedyang hindi inaasahan. Matapos ang ilang linggong pagkikita, napansin ng ilang tao sa paligid na mas lalo pang naging sarado ang mundo ni Lola Esperanza. Hindi na siya gaanong nakikita sa labas ng mag-isa. At sa tuwing may lalapit, si Tikoy na ang sumasagot. Unti-unti, nawala siya sa paningin ng iba. Hanggang sa isang araw, hindi na siya nakita. Walang paalam, walang paliwanag. Ang unang nakapansin ay isang kamag-anak na bumisita sa kanyang bahay. Ngunit sa halip na si Lola Esperanza ang sumagot, si Tikoy ang humarap sa pinto. Ayon sa kanya, nagpapahinga lang daw ang matanda. Ayaw mag-painter up. Ngunit hindi ito sapat para mapawi ang pagdududa. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin nakikita si Lola Esperanza. Doon na nagsimulang humingi ng tulong ang pamilya. Nang makapasok ang mga awtoridad sa bahay, isang katahimikan ang sumalubong sa kanila. Walang senyales ng pakikibaka sa unang tingin, pero may mga detalye na agad napansin. May mga gamit na wala na, may mga drawers na bukas, at may mga dokumentong tila ginalaw. Habang sinusuri ang buong lugar, natuklasan ang mas mabigat na katotohanan. Si Lola Esperanza ay natagpuang wala ng buhay. At ayon sa paunang investigasyon, hindi ito simpleng pagkamatay. May indikasyon ng puwersa, may senyales ng pagnanakaw, at higit sa lahat, may malinaw na hinala kung sino ang huling taong kasama niya, si Tikoy. Ayon sa mga awtoridad, ang lalaking nagpakilalang umiibig ay pinaniniwalaang ginamit ang tiwala ng matanda upang makalapit, makapasok sa kanyang buhay at makuha ang kanyang mga ari-arian. Sa mga ganitong kaso, isang pattern ang madalas makita. Una, pagbuo ng koneksyon. Ikalawa, pagkuha ng tiwala. At sa huli, ang krimen. Hindi agad nahuli si Tikoy. Matapos ang insidente, wala na siya. Iniwan ang bahay, iniwan ang lugar, at iniwan ang isang kwento na hindi na maibabalik. Ngunit sa tulong ng ebidensya at mga taong nakapansin sa kanilang relasyon, unti-unting nabuo ang kaso laban sa kanya. At habang hinahanap siya ng mga awtoridad, isang katotohanan ang malinaw, hindi ito pag-ibig. Ito ay isang planadong panlilinlang, isang relasyon na ginamit bilang paraan upang makuha ang tiwala ng isang taong mag-isa at sa huli, biktimahin ito. Para sa pamilya ni Lola Esperanza, huli na ang lahat. Ang babaeng naghahanap lamang ng kausap, ng kasama, ng pagmamahal, ay nauwi sa isang trahedya. At para sa mga nakakarinig ng kwentong ito, isang paalala ang naiwan, hindi lahat ng lumalapit may mabuting intensyon, lalo na kung ang kapalit ng tiwala ay buhay. Kung may opinyon ka tungkol sa kwentong ito o may gusto kang susunod nating talakayin, i-comment mo lang sa ibaba. At kung gusto mo ng mas marami pang ganitong true crime stories, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Dahil sa likod ng bawat kwento, may katotohanang dapat malaman. Mag-ingat ka palagi. Dark Files.